Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Hi kaagapay! Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Samahan mo akong aralin ang mga simpleng mensahe ng Panginoon mula sa mga karanasan natin sa buhay. Kapag nakakakita tayo ng mga elderly na nasa 80s, 90s, tapos 100, tapos ang lalakas pa nila at puno sila ng sigla, napapatanong tayo, ano po ba ang sikreto ng mahabang buhay? Anong exercise? Anong kinakain? Tapos paano maging kagaya nila, Yan po ang ating pag-aaralan ngayong araw. At ang text po natin mula sa Proverbs 3:1-2. Sabi rito, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity." Naalala ko tuloy ang isang kilalang doktor. Cardiologist po siya, and one of our friends, ang goal niya is to live up until 120. Lagi po niya yung sinasabi sa amin. Kaya naman niya sa tingin namin dahil siya ay cardiologist. He knows how to take care of his health. He's a doctor. Pag tama yung kinakain, yun din yung sinasabi niya isa sa mga factor, and he knows that and he applies that. He takes care of himself, his patients, at meron siyang top of the line na mga gamit. Pero on his 70s, he went home to be with the Lord. Totoong iba ang plano ng Diyos sa plano natin, His ways are higher than ours. We may have our plans at mga effort na ginagawa toward reaching that plan, pero iba pa rin ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? And to know further, ano nga ba yung mga top factor, science-based factor, para humaba ang isang buhay? Ang isang Russian na si Julian Holt-Lunstad, isa po siyang professor ng psychology and neuroscience director ng Brigham Young University. Gumawa siya ng series of studies. Series po. Inobserve niya ang tens of thousands na middle-aged people. Kasama sa kanilang study yung lifestyle, bisyo, hobbies, sports, ilang beses nagpapacheck up sa doktor, anong kanilang whole being, anong diet, anong exercise, even the marital state. They put all this in record and waited for 7 years to check on this group of people. Sino sa kanila yung buhay pa? At syempre, yung mga buhay ang na-interview. At from them, merong top 10 factors ng kanilang reasons para nag-live long. Ano nga ba ang factor na nagbibigay sa tao ng malakas na chance to survive? Of course, this is all about dying in a natural way. Hindi kasama rito ang accident or acts of nature or even yung crime. So, kasama sa 10 factor, top 10 ang kapaligiran. Merong clean air, malinis na hangin, followed by wala silang hypertension. Nakaka-increase ng years of life, And if you are lean or overweight, that's also a factor, followed by cardiac rehab. Surprisingly, yung exercise pang-5 lang. Mas mataas pa dito yung flu vaccine. And then, some of them says, quit ng pag-inom, then followed by quit smoking. Tapos, on the list, ang close relationships. Ano yung close relationships? Someone who will take you to the hospital or will take care of your existential crisis when you're in despair. At surprisingly, ang pinakamataas na level, hindi ang exercise, hindi ang vitamins, hindi ang diet, kundi
social integration. Social integration. How many people do you talk to? Not just yung family or the people who are really close to you, your friends. Pero gaano nga ba ang nakakausap mo sa isang araw? Nagagawa mo bang maka-interact sa mga tao sa paligid mo, mga kapitbahay, gwardiya na bumabati sa'yo, cashier, mga tao sa paligid mo? Proverbs 3:1-2, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Ano nga bang ibig sabihin ng prolong? In the first place, ano yung prolong? Ang salitang they will prolong your life, hindi lang nangangahulugang hahaba ang bilang ng taon sa mundo. That doesn't necessarily mean na abot ka hanggang 100, 120, o lalampasan mo pa yung edad ni Wang Ud. Sa totoo lang, may mga taong nabubuhay ng mahaba pero walang layunin, walang direksyon, puno ng kabagabagan. Mga taong so full of themselves, puro personal agenda. Pero ang tinutukoy po dito sa Proverbs 3 ay buhay na buo. Buhay na may saysay, buhay na ligtas, may kapayapaan, at may direksyon. Bakit may direksyon? Kasi nakasentro sa kalooban ng Diyos. Hindi po madali na sumunod sa will ni God. Isa po ito sa pinakamahirap na gagawin natin sa buhay, pero ito ay laging tama. At kapag tama ang daan, mas kaunti ang problema na tayo rin mismo ang may gawa. Sa totoo lang, lahat naman tayo dadaan sa problema. Pero ang suliranin na bunga ng maling desisyon ay maiiwasan kung tayo po ay susunod sa Panginoon. Ang purposeful life, hindi makasarili. And yung mga taong full of themselves na mapapansin mo, lagi silang bida. Whether sa usapan man yan, sa buhay, parang walang space para sa'yo, sa insight mo, or even small hint of empathy. Yung mga taong kagaya nito ay nakakadrain kapag laging sila yung nasa sentro ng usapan o laging sila yung main character. Ang pinakamahirap doon ay sila rin yung pinakahuling nakakaalam na sila pala ay full of themselves. And maybe the Lord is telling you, baka ikaw ito, baka meron ka na ring pa-main character factor, no? O kaya naman pa-victim. So, parehas naman na extreme characters yan. Pero ang nais ng Panginoon is to surrender our lives to Him at doon magkakaroon ng purposeful life. Sabi po sa Philippians 2:3, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. Kapag sinusunod natin ang Diyos, di naman ibig sabihin mawawala na tayo ng problema sa buhay, di ba? May problema pa rin. Alam po nating lahat yan. Pero may kapayapaan, at yung kapayapaan na yon na nagpapagaan. Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Because you know that God is on your side. And sabi po, no, keep my commands in your heart. Hindi sapat ang kaalaman. Ang tunay na pagpapala ay dumarating kapag sinasapuso at sinasabuhay natin ang utos ng Diyos. When we have a close relationship with our God, that in itself is a blessing na tayo po ay nakakaniig sa Panginoon. He calls us sons and daughters, di po ba? Encourage na malaman na hindi tayo nag-iisa sa ating buhay. At ang pagsunod sa Diyos, hindi naman literal na nagpapahaba ng buhay. Ito ay nagbibigay lamang ng mas malalim, mas may kahulugan na buhay. Iba-iba ang lifespan natin sa mundo, pero ang guarantee ng buhay na nasa ilalim ni Kristo ay mayroong direksyon. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, aming Ama, dahil kayo po ang
aming Creator, and you know the full length of our lives. And so we surrender our lives to you, our plans to you. We lay them down at your feet. Wala po kaming maipagmamalaki sa aming mga buhay, at kayo po lamang ang may kakayahan na kami ay kunin sa takdang panahon. Habang hindi pa nangyayari yun, Panginoon, turuan niyo po kami maging piliin lagi ang buhay na puno ng layunin sa ilalim ng inyong lalakaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at nawa ay maging purposeful pa ang mga nalalabing taon ng ating buhay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Hanggang sa susunod na episode, God bless you po. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.